notebook, itong libro. Kaya, nawa ipalala sa akin ng Panginoon yung inaral ko. Yan. So, today, ay mentoring muna tayo kung paano natin, actually, itong mga session natin is pagpapatibay sa atin bilang mga warriors. And as warriors, napaka-importante yung mind. Bakit the battle begins in your mind? Kasi gaya nga naman na pag-aralan natin, ang battleground ng enemy ay yung ating isip. No? Yan. So, ano yung verse natin? Sa 2 Corinthians 10:3-5, sabi, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ayan, so mas maunawaan natin later on na bakit importante na yung mga mind, lalo na tayo warriors, dapat bihag tayo ng mga kaisipan ukol sa Panginoon, ukol kay Kristo. No? Short lang naman ato. Yan. Sabi dito, if you can win the battle in your mind, you can win in any warfare. So, agree ba kayo doon? If you can win the battle in your mind, you can win in any warfare. Minsan kasi ang problema nag-uumpisa sa isip. Kung nauuna yung problema, nakafocus tayo sa problema, halimbawa sa problema, hindi tayo makakaisip ng solusyon. Tama ba? So sabi dito, kung sa isip pa lang natin, napagtagumpayan na natin, sa kahit anong laban, kunyari sa isip natin, kaya natin, sa isip natin, madali lang, no? Kung nagkaroon tayo ng pagkakataon na merong spiritual, kunyari, sa isip pa lang natin na conqueror tayo, diba? Sa isip pa lang natin, lahat ng bagay kaya nating mapagtagumpayan, kahit anumang problema yan. Kapag may dumating na problema, na gugulo sa isip natin, pero dahil ang isip natin ayos, no? Ang dali nating mapagtagumpayan yon. Ano bang magandang halimbawa? Kunyari, relationship, forgiveness. No, forgiveness. Actually, isa yan sa mga spiritual battle ng kahit sinong tao. Forgiveness. Kung sa mind pa lang natin, yung forgiveness ng Panginoong Jesucristo, nandyan na. Na kapag may dumating na pagkakataon na merong taong kailangang patawarin, hindi tayo mahihirapan. Kasi inherent na sa atin yung kapatawaran na yun. Pero kung sa mind natin, nangingibabaw yung galit, sama ng loob, no? Ang hirap na i-conquer yung sarili mo kasi ikaw mismo, problema mo yun. So, kung tayo as prayer warriors, as warriors, ang hirap, imagine mo, ang hirap na ipanalangin yung isang tao na, Lord, igawad mo yung pagpapatawad sa kanya kung ikaw mismo, hindi ka nagpapatawad. So, talo ka na kaagad doon. Okay, so yon. If you can win the battle in your mind, you can win in any warfare. Yan. Tapos sabi dito, as a soldier, to be spiritually minded is to refuse to war according to the flesh. So, spiritual versus flesh. Ang spiritual is all about yung nasasakupan tayo ng banal na spirito. Ang flesh, yung sarili nating karunungan, sarili nating gusto, no? So ano yung halimbawa ng flesh? To war according to the flesh. Sa halimbawa na agrabyado na isang taong to na agrabyado. Tapos ano ang natural na reaksyon ng isang tao?
gagante. Diba? Gagante. Pero dahil tayo ay soldier of Christ, hindi tayo kumikilos ayon sa laman. Spiritually minded. So, anong halimbawa ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng spiritually? So, kapag naagrabyado, anong ginagawa natin? Kung spiritually minded tayo, ha? Pray. So, pray tayo. So, ganon, no? Kasi, pag ayos ang isip natin, kaya nga, the battle begins in your mind. So, dapat yung battle natin sa mind natin, according to God. Yung hindi tayo mahihirapan na makipaglaban spiritually kapag ayos ang mind natin. Kaya pinag-aaralan natin to. Okay? So, as a soldier, the purpose of our calling and the reason for our existence is to allow Jesus Christ to use our bodies. Isang halimbawa ito, yung kanina nagkukwentuhan kami ni Ate Edlin. Nung time na worship night, pare-pareho pala nang iniisip na yung merong doubt, o pag panalangin mo si ganito, lapitan mo si ganito. Pero dahil soldier, di ba nung time na yon, taga-minister tayo, soldier tayo nun eh. Nagwa-warrior tayo, taga-panalangin tayo nun eh. Sabi, the purpose of our calling and the reason of our existence is to allow Jesus Christ to use our bodies. Kahit ayaw mo, pero kailangan ikaw nandun, ikaw ang speaker ng Panginoon. So tayo bilang soldiers, no? Bilang warriors, kahit ano man yung sitwasyon, as long as ikaw kagamit-gamit yung katawan mo. Hindi pwedeng gusto mo magpagamit pero wala ka. Diba? Ang hirap, hindi ka magagamit ng Panginoon. Kaya nga, the reason for our existence. No? The reason for our existence. Kaya ka nandyan, kaya ka warrior, dahil gagamitin ka ng Panginoon at ginagamit ka ng Panginoon. Okay? So, yun. Tapos, ano yung mga paraan, no, para ayusin natin yung mind natin? Kasi naalala nyo bakit napaka-importante na yung mind natin? Kaya nga 'di ba sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So tayo, spirit-filled tayo. Meron tayong Holy Spirit sa ating buhay. Nakatira siya sa atin. Pero kahit meron tayong banal na spirito sa ating mga puso, sa ating buhay, kailangan yung spirito na yan, binabago yung isip natin. So kapag ang isang warrior, ang kaisipan niya, kaisipan ng Panginoon. Okay? So, napaka-importanting renewing of our mind. So, paano natin i-renew yung mind natin? Pag sinabing renew, yung kaisipan natin, hindi yung kaisipan ng mundo. Hello po. Yun. Battleground, alam naman natin to, ang battleground ng enemy is our mind. Oo nga naman, as warrior, no? Ang hirap makipaglaban kung ikaw mismo, may problema. Ang hirap palayain ang isang tao kung ikaw mismo hindi ka malaya. Sa isip pa lang, hindi ka na malaya eh. No? So paano natin i-renew ang mind natin? Number 1, kailangan merong disiplina ang ating mga isip. So, paano natin dinidisiplin ang ating isip? You must discipline your mind to think God's thoughts by putting on the mind of Christ. Okay? As warriors, hindi tayo nakafocus sa mundo, hindi tayo nakafocus sa sarili natin, sa mga problema, hindi tayo nakafocus sa mga hindi natin kaya, hindi tayo nakafocus sa mga kakulangan ng iba, di ba? Hindi tayo nakafocus sa hindi kaya ng iba, hindi tayo nakafocus sa sarili nating emotions, kundi ang laman ng isip natin ay yung mga
iniisip ng Panginoong Hesukristo, yung mind of Christ. So, paano natin ilalagay ang mind of Christ sa mind natin? Paano? So, paano natin nilalagay yung mind of Christ sa atin? Through the Word of God. No? Kasi hindi naman natin malalaman ang kaisipan ng Panginoong Hesukristo kung hindi natin binabasa yung kaisipan niya. Actually, lahat ng nakasulat sa Bible, si Jesus yon. Lahat yon. So, kaya may mga tao hindi kilala si Kristo dahil hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. And napaka-importante na sa ating pagbabasa, inuunawa natin ng husto. Hindi yung sariling pagkakaunawa natin. Dapat, ano ba yung sinasabi ni Jesus? Hindi yung gusto natin, sasabihin natin dito kay Jesus. Kasi meron kasing nagde-devotion, ilang beses ko na sinabi, may nagde-devotion kung ano yung pagkakaintindi niya. Pero ang napakahalaga kung ano yung tunay na ibig sabihin ng Panginoon dun sa binabasa natin. Hindi yung gusto natin na, yung may times kasi na iugma natin sa nangyayari lang sa atin. Although, importante yun, pero may mga times, pinipick up lang natin. No? Namimili lang tayo ng mga gusto nating i-apply sa buhay natin. Pero dapat, buong buo. So, how do we discipline our mind? Think God's thoughts. So, kung may mga negative as warriors, no? Kasi as warrior, meron tayong sari-sariling problema. Meron tayong sari-sariling concerns. And as warriors, meron tayong mga prayer requests, di ba? So, may mga sari-sariling concern yan. Minsan, may mga times, matatangay ka dun sa concern nila. Pero, dito, kailangan rooted tayo sa salita ng Diyos. Okay? Think God's thoughts by putting on the mind of Christ. Ano ba yung mind ni Christ sa concern na yan? Hindi yung tayo may sariling opinion dun sa concern na yun. Ano ba yung kalooban ng Panginoon tungkol dyan sa concern na yan? Always, hinihingi natin yung kalooban ng Diyos. So, next is, if you don't bring your thoughts into captivity, your thoughts will bring you into captivity. Paano yun? Kung hindi natin kokontrolin yung laman ng iniisip natin, no? By putting God's thoughts into our minds, by devoting ourselves to the Word of God, tayo ang makakapture, magiging captive. Mamamalayan mo na lang, hindi ka na nagpe-pray. Mamamalayan, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Mamamalayan mo na lang, focus ka na sa problema mo at problema ng iba. Kumbaga, nabiktima ka na. No, parang ano lang yan Parang lang yan sa gadget sa media. Na nagbi-media ka, tapos biglang may dumaan. Tapos kung wala kang disiplina sa mga dumadaan, scroll ka ng scroll, kung wala kang disiplina, mamamalayan mo, naubos na yung oras mo, yung dapat mong gawin, hindi mo na nagawa. Okay? So tayo, as warriors, no, kailangan kokontrolin natin yung mind natin. So, paano natin makokontrol yung mind natin? Paano natin makokontrol? Kunyari, may nakaalitan ka, tapos, gusto mong lumaban. Ako, nangyayari sa akin yun yung ako pa naman yung type, di ba? Alam niyo na pag may katuwiran, ay talagang sasabihin ko. Di ba? Paano mo kokontrolin yun? Paano mo puputulin yun? Ha? Paano natin puputulin yun? Yung how? How? Paano mo ka ika-captivate yung mind mo? Pwede na ikaw ay babas sa mananabi. Magiging mindset mo yung si Christ.
sarili natin. Kasi, di ba sabi niya sa bungang ng spirito, may kinakailangan may self-control tayo. So, yung self-control, tagigian po natin yan yung, ibig sabihin na, ano bang tawag ito? Maisa sa pamuhay natin, may self-control dito kasi ito na ang bunga. Yun magiging control natin. Isipin na lang natin yung Word of God na inaaral natin sa araw-araw at binabasa natin, magkakaroon tayo ng self-control. Amen. So, una, babad sa panalangin. So, kasi may prayer time tayo di ba? All throughout the day, ito totoong real talk to nag-pray na tayo. So, Lord, alisin mo nga itong iniisip ko to, alisin mo itong nararamdaman ko to. Lord, palitan mo ng ganito. Nakita mo yung tao. Pagdating ng tanghali, nakita mo, so bumalik na naman. Di ba? Babalik na naman yung pakiramdam mo. So, tama yung sinabi, pray uli. And, yung kanina sinag-usapan natin, kahit hindi related sa nararamdaman mo, read the Word of God. Kumbaga, parang change topic, libangin mo yung sarili mo, no? Ng Word of God and worship. Di ba? Maalis yung mind mo kasi pag naghanap ka naman ng word na connected dun sa nararamdaman mo, mabababad ka uli dun. Di ba? So, it does not necessarily yung salita ng Diyos na nababasa mo ay connected dun sa nararamdaman mo o sa naiisip mo. Minsan kasi, merong isasabihin sa'yo ang Panginoon na hindi related doon, pero makakatulong sa'yo. Nagigets po? So, paano natin i-captivate yung thoughts natin? Babad sa panalangin, worship, Word of God, no? And, ano pa? Isa na lang. Devotion. Yun din na yun Word of God. Nandun yun Ano pa? Sangkap. Ano pa? Yung tinuro ko sa sa Exodus. Fellowship. Diba? Pag nag-iisa ka, diba, target ka ng enemy, lalo na kung disturbed ka. So, anong gawin mo? Fellowship. No? Attend ka ng Bible study. O kaya, kahit ano lang, basta mga Kristiyano. Diba? O, pag Kristiyano yan, sigurado maganda yung sasabihin mo. Malilibang ka. Okay? Tapos sabi dito, discipline your mind. No? Didisiplinahin mo. So, paano natin dinidisiplina yan? Focus tayo kay God. PWDF. Nalala mo? Prayer, worship, devotion, fellowship, PWDF. Dinagdag ko. Yan. Tapos, sabi dito, your imagination is a powerful tool. So, bantayan din natin yung ini-imagine natin, yung nakikita ng ating isip. Okay? So, ano dapat daw yung ini-imagine natin? Kung ano yung gustong makita ng Panginoon sa'yo, dapat yun din ang nakikita natin sa mind natin. Halimbawa, God wants to see yourself as He sees you. So, gusto ng Panginoon, tingnan natin yung sarili natin kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon. So, number 1, example, God sees you healed. So, kung kailangan mo ng kagalingan, ang Panginoon gusto rin niya ng kagalingan. So, dapat yung mind natin nakafocus din sa kagalingan natin. Hindi tayo nakafocus sa nararamdaman natin. Oo, totoo, may nararamdaman tayo. Oo, totoo, masakit. Diba? No? Pero, yung mind natin, diba, dinidisiplina natin, kung ano yung mind ni Christ, kung ano yung iniisip ng Panginoon, yun ang iisipin natin, ilalagay natin, at i-visualize natin. Kasi, powerful tool yan. Tapos, He sees you prosperous. Kung naghihirap ka ngayon, take note, diba, ang Word of God, diba, Jeremiah 29:11, John 10:10, doon ka focus. Hindi ka magfo-focus, hindi mo iisipin yung nahihirapan ka, wala kang pera. Diba? So, bakit natin anong relationship nito sa bilang warrior? Dapat tayo mismo, ayos ang isip natin. Paano natin ipagpipray ang tao ng prosperity? Kunyari, yung isang tao kailangan ng pera.
kailangan ng panggasto sa tuition, pangbayad ng kuryente, wina-warrior natin yun. So, dapat tayo mismo naniniwala para doon sa taong yun na i-bless siya ng Lord. Diba? So, napaka-importante, no? He sees you successful. He sees you as an overcomer in this life. So, lahat yan actually, isa yun sa mga wina-warrior natin. Dapat sa mind natin, naniniwala tayo na mangyayari yun sa, hindi lang sa atin, mangyayari yun dun sa tao na pinagpipray natin. Bini-visualize na natin. No, iba kasi yung binibigkas lang ng bibig, iba rin yung bini-visualize. And, remember, merong natural realm, yung dito, sa earthly realm, and merong spiritual realm. Sa spiritual realm, nandun nangyayari yung mga bini-visualize natin. At, kung alam nyo yung mga palabas na, ano yun, yung kay Doctor Strange, ba yun? Outer Universe. Alam niyo po yan? Narinig niyo na yan? Hello. O yun. Kasi diba, alam naman natin, niwala naman tayo may spiritual realm. Diba? So spiritual realm na yan, andyan nangyayari yung mga battle. Andyan din yung mga promises ni God. Andyan yung mga plans ni God nasa spiritual realm. Habang nagpe-pray tayo, habang bini-visualize natin yan, nabubuo yan sa spiritual realm. And then, napupunta yan sa earthly realm. Kaya, di ba, tayo, kaya natin gawin yun. Kasi, meron tayong flesh, body, soul, and spirit. Ano ang pwedeng pumunta sa spiritual realm? Yung spirit natin. Kasi spiritual people tayo. Medyo malalim to, pero ganun yon. Your imagination is a powerful tool. So, may example nga ako si Paul Yonggi-cho, kilala nyo? Hindi ko kilala. Yung pastor ng largest church sa Korea. Yung meron siyang 800,000 church members sa Korea. Yonggi-cho. Siya yung nagano ng cell leader. Cell group. So, dito meron siyang kilalang pastor na ano yung tenga ba? Basta putol yung kamay or bali. Tapos, yung pastor na yon, yung sa fourth dimension, basta medyo na iba na. Fourth dimension, yun yung spiritual realm. So, itong pastor na to, binivisualize, habang nagpe-pray siya, continuously binivisualize niya na mabubuo yung braso. Ilang weeks yun, umabot na yata ng month. Meron siyang book, fourth dimension, si Paul yung kinento niya. Talagang binivisualize. Pero si Paul Yonggi-cho, give up na siya doon sa pastor na yun. Sabi niya, naaawa na siya doon sa pastor na yun kasi pinipilit ng pastor na magno-normal yung braso. Pero itong pastor na to, hindi siya nag-give up kasi binivisualize niya. Hanggang sa dumating yung time, nag-normal yung braso. Hindi makapaniwala si Paul Yonggi-cho. So dito niya naipasok yung sa spiritual realm. Kung ano yung binivisualize mo, nangyayari. Kaya napaka-important, di ba naturo ni Ate Les yun dito? Kaya napaka-importante kung iniisip mo, dapat positive. Huwag kang mag-iisip, huwag kang mag-visualize ng negative. Okay, so as warriors, bakit as warriors? Ganun din tayo habang nagpe-pray tayo. No, minsan, sa totoo lang, di ba, may mga times may doubt tayo, mangyayari ba itong pinagpe-pray ko na ito? Yung mga gano'n, lalo na kung kilala mo yung taong yun. Pero napaka-importante na binivisualize natin yung nabivision natin, yung gusto natin mangyari. Kaya nga meron tayong vision board. Okay? Kaya nangyayari yun kasi habang binivisualize natin, nagpe-pray tayo, binubuo ng Lord sa spiritual realm. O yan. Tapos, we must purposely think God's thoughts. Yun nasabi, be disciplined in the Word of God. Okay? So, napaka-importante, no, yung Word of God. Kasi salita na ng Diyos yan, sigurado buo na yan. Kaya nga, diba, ang Panginoon pag nagplano, ano na,
Hindi pa tayo pinapanganak, nakaplano na. So, ibig sabihin, nandyan na lang yan. Pipitasin na lang natin. Hihingiin na lang natin. Okay? Tapos, sabi dito, ano yun? You're on enemy territory. So, anong ibig sabihin nun? Andito tayo sa mundo na naghahari-harian si Satan. So, anong gagawin natin? Nandito tayo sa territory ng enemy. Our lifestyle as soldiers is one of ruling and reigning in life through Jesus Christ. As prayer warriors. Actually, kahit hindi ka prayer warrior, kahit sinong Kristiyano, dapat, although dito yung enemy, naghahari-harian, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga co-heirs of Christ, dapat ang mindset natin, tayo ang nagro-rule, tayo ang nagre-reign dito sa ibabaw ng lupa. May mga times kasi pinapaubaya na lang natin. Katulad yung halimbawa ng rainbow, naalala niyo rainbow, ay sa LGBTQ yan. Diba? Kahit Kristiyano pag nakita ng rainbow, LGBTQ, binibigay nila sa kaaway. Diba? Pero tayo dapat, kiniklaim natin sa Lord yan. Yung music. Diba yung music? May mga times na, kunyari, pag yung sa kaaway, claim na sa atin yan. Diba? Even yung money. Yung money, dumarating yung time. Natitwist na, for the love of money is the root of all evil. Ngayon, kapag may pera ka, sa kaaway yan. Binibigay natin, hindi pwede pag mayaman. Diba? Lalo na pag hindi, pag mayaman ka, sa kaaway yan. Ganun. Sa Panginoon yan. So, yes, merong makapangyarihang Satan, may power. Pero take note, we are co-heirs of Christ, anak tayo ng Diyos. We have also the power, we have the Holy Spirit in us. We are the temple of the Holy Spirit who is powerful. Diba? Dapat tayo naghahari-harian dito sa ibabaw ng lupa. So, yun yung, as warriors, victorious na kagad. Yung ating iniisip. Live and fight from a place of victory using the weapons of our warfare. Yan yung palaging siya, from a place of victory. The moment na Jesus died on the cross, no? Claim na, kinonquer na niya ang death, and nag-resurrect siya, so ibig sabihin, victorious na siya even sa death. So tayo, dapat ang mindset natin, yung pinapanalangin natin, lahat yan according to God's will So, answered prayer na yan. So, victorious na tayo. Even katulad yung pinagpipray natin na church. It's just a matter of time. No? So, ang mindset natin, we are already, ito ang victory, victorious tayo. Victory, lumalakad na lang tayo doon. Hindi yung lalakad pa lang tayo sa victory. Okay? So, ang mindset natin, victorious na tayo. Amen? Tapos, i-declare, kaya nga napaka-importante yung power of declaration. I-declare mo na lang. Kasi habang din-declare mo, nabubuo na rin. Kasi nandyan na yan nabubuo na lang siya. Okay? Kaya, yun? Kaya i-practice natin yung lahat ng positive. Yun ang iisipin natin. Even sa mga pinapanalangin natin. Meron pa ba ako? Ayan. Ito, next topic to So, ano yung mga weapons of our warfare? The name of Jesus. May magdi-discuss nito. The blood of Jesus. The word of God. Praying in tongues. Gifts of the Holy Spirit and praise and worship. Yan. Di ba nandyan yung PWD. Yan. So, weapons of our warfare. Ito yata yung next topic na pag-aaralan isa-isa. Paano natin ginagamit yung mga weapons na yan? So, yun lamang po. Palakpakan natin si Lord.